Mag-proceed tayo. Mag-proceed tayo. Ikaw na, bro. Good morning once again mga kapatid. Okay lang ba na mag-ipon-ipon tayo dito para at least short lang naman yung presentation ko, and thank you sa nagtulak. Ayoko sana pero sige lang. Dito tayo, oh. Galing Dito, malapit, dito basta lang tayo. palayo. Kasi hindi na ako magmamat. Parang marinig. Ah, okay, so mapagpalang umaga muli sa ating lahat mga kapatid. Actually, first time ko itong mag-share. So, dalangin natin mamaya, no? Nagabayan tayo ng ating abayahawa. And, okay lang bang humingi ng pandinig sa inyo? Yada. Okay, so short lang naman yung i-share ko. Disclaimer lang po, no? Piliin po natin kung alam natin nakakatulong sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating alahayam, i-absorb natin. Okay, yan lang po yung gusto kong para is lahat tayo, meron tayong mga sariling pangunawa. And tingnan natin kung ano yung makakatulong pag-aralan natin. So, bago nating simulan, gusto kong simulan ito ng isang panalangin kasi wala akong kakayahan, no? Para mag-share. So, samahan niyo ako, hindi tayo ng patnubay sa ating abayahawa. Abayahawa, maraming salamat muli sa pagkatipon-tipon namin sa araw na ito. Hinihiling po namin na gabayan mo kami, pangunahan mo kami sa araw na ito. Dahil wala po kaming kakayahan kung hindi mo kami sasamahan. Bigyan mo ang bawat isa ng wisdom, pangunawa, at lahat ng salita na aming discuss ngayon ay lubos naming maunawaan at selyuhan mo yon para maipatupad namin sa aming mga buhay. Lahat ng yun ay hinihiling namin sa pangalan ni King Messiah Yahweh Shai. Yada, hallelujah. Okay. So, simulan natin sa paksa ng Exodo. Gagamitin natin yung Exodo 17. So, babasahin ko muna. And meron tayong guide question na sinulat. The lack of faith. Okay? Yan po yung gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. The lack of faith. At ito yung magiging guide question natin. Ano ang dulot nito sa ating pananampalataya sa ating abayahawa, King Messiah Yahweh Shai. Okay. So, Exodus 17, 1 hanggang 7. Mukhang gustong magbasa si Celsi. Kahit basahin mo lang. O kaya basahin ko para sa inyo. Okay lang ba? Hinaantay. O sige, basahin mo lang 1 to 7. Sige. Exodus chapter 17, 1 to 7. Mula sa desierto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugtong silang naglakbay ayon sa utos ni Abayahawa. At sila'y nagkampo sa Rephidim. Walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na may inom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Abayahawa? Sagot ni Moses. Verse 3. Ngunit talagang uwaw na ang mga Israelita kaya sinumbatan nila si Moses. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uwaw at sa iyang mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim nagnalangin si Moses kay Abayahawa. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nilang akong batuin. Verse 5. Sumagot si Abayahawa, masagana ka ng ilang
magsama ka ng ilang pinuno na sambayanan ng Israel at manguna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Verse 7, hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moses at ito'y nagsaksiyan ng mga kasamahan ng niyang leader ng Israel. Last verse 7. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Mereba. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubukan nila si Abayhawa na ang pinagtalunan nila nila kung pinapatnubaya sila ni Abayhawa o hindi. Diba? Maraming salamat si Sensei doon sa pagbasa. Okay na, no? Diretso yung no? Sa tuhin ng Abayhawa. Yung nabasa natin kanina ay kwento ng mga Israelita noong unang panahon sa kanilang paglalakbay. Nung simula, nung lumabas sila sa bayan ng Ehipto. Kung titignan natin sa kwento nila, andon yung mga challenges, mga problema na dumarating sa kanilang buhay. Andun din yung mga katangian, mga attitude nagsilabasan doon. Okay. Minsan yung iba lumalabas yung to'y dulot na kakulangan sa pagtitiwala sa Abayhawa. Alam niyo ba, mga kapatid na, since lumabas sila, ang dami ng mga pagpapala, biyaya na naggawa ng ating Abayhawa sa kanila. Pagkain binigay lahat. Yada? Hello? Ay, po, wala. Yada. Maganda yung gano'n, no? Kapag nauubusan ng dugto, tanungin yung audience. Yada? Yada. O, yada. Okay, tuloy natin. Para si Presloy. Andun yung, di ba, binigay na nga. Mas nakapokus sila sa kanilang current situation. Pag nakapokus pala sila doon, nagkakaroon sila ng mag-complain. Number 1 yan, complain sila ng complain. Andun yung mga worries. Nagwo-worry sila. Nasa kwento mismo. At bakit yun yung summary ang nilagay doon? Mas marami yung mga bad attitude na lumalabas doon. Kasi tayo sa ngayon, pwede nating gawing salamin yun para matuto din tayo. Learn from experience. Learn from experience sa ating mga ninuno kasi, di ba, bloodline din natin ang mga yan, mga Israelita. Buti na lang, andyan ang ating Moises. Siya yung parang tumayo na mag-guide sa kanila. Hanggang sa maitawid sila, hanggang sa makarating sila sa Sin ba yung disyerto na yon? Sin. Pangalan pa lang, Sin, makasalanan. Pero yun yung tawag ng place na yun. Sin. Dumating sa punto na wala silang tubig mainom. Anong ginawa nila? Dahil sa kulang ang kanilang pananampalataya, nagreklamo sila kay Moises. Tama. Ano pang ginawa nila? Sinisi, blaming, blame nila si Moises. Andun pa. Nagwo-worry sila kasi baka mamatay yung mga hayop nila. O sila kasi wala silang mainom. Pero, yun yung sinasabi ko na mas naka-focus sila doon sa current situation nila noon. Hindi nila inisip na nung una nilabas sila. Nagutom sila sa daan, pinakain sila. Hindi pa sila naniwala ng buong-buo. Andun pa rin yung pagdududa at nakikipagtalo sila mismo kay Moises. Yada? Yada. Okay. Yun po yung nangyari.
Okay, ngayon, ano naman yung matututunan natin doon? Bakit nila kinuwento lahat? Ayun, kasi yun, history. Ano naman yung matututunan natin? Tingnan ko kung anong nilagay ko dito. Anong aral na pwede nating matutunan doon? Baka problema yung dumating, challenges, attitude, focus. Oh, dito tayo sa lesson. Anong aral ang pwede nating makuha sa binasa natin? Kulang sa faith ng mga tao na panahon na yun. Tama? Well, marami na. Alam ko din na meron kang nasa isip. Tama naman yun. Dapat mareklamo. Pwede. Sa ibang paraan. Dapat mareklamo. Gawin natin, tingnan natin kung paano natin. Tingnan mo yung sa 16. Nagreklamo sila. Oo. Bigyan ng pugo sa kakana. Kung di nagreklamo yun, palagay mo, bibigyan yun. Sige, tingnan natin. Mabuti naman yun. Yung nga naisip ko parang kailangan bang magreklamo ka para Dapat. Kasi parang ka lang nagdasal noon eh. Oh. Sige, tuloy natin. Tama yun. Okay. Na-reverse psychology yung mga ito. Reverse psychology yan. Kasi hindi naman talaga kailangan magreklamo para bigyan. Mag-antay lang ng tamang panahon o kaya timing. Meron kasi nasusulat din yan na merong tamang panahon, bibigyan ang ating alahayam in the right timing sa kanyang kapanahunan, hindi sa ating kapanahon na yung kagustuhan natin. Okay? Kanina na napag-aralan natin na ang dapat masunod ay ang kalooban ng ating alahayam at hindi yung ating sarili. Kasi meron din na nakasusulat you cannot serve two master. Alam niyo yung first master ang ating Aba Yahawa, the creator. Siya yung pinakadakila. Ngayon, ano naman bakit may two master? Minsan kasi mayroong lumalabas na pati yung sarili natin minsan nagiging master natin kasi siya yung sinusunod natin. Sarili nating kalooban nagiging master dahil halimbawa, ay, hindi mo na ako mag-attend kasi tinatamad ako. Nasusunod yung ating kagustuhan. Yan po yung hindi kalooban ng ating alahayam na gawin. Okay, so, proceed tayo. Meron akong i-share na verse dito. Ecclesiastes chapter 1, verse 9. Ang sabi dito, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Yada? Oh. Ibig sabihin yung mga situation noon, kaya pala sinulat para sa atin, nangyayari din pala sa kapanahunan natin Hindi ngayon. talaga mawala yung reklamador, bro. Oo, di ba? Nangyayari. Oo. Ngayon, sino sa inyo ang hindi nasubukang magalit? Lahat eh. Wala. Oh. Sino sa inyo ang hindi nakasubok mag-worry? Nag-worry lahat. Oh. Lahat. Wala lang makain bukas na. Walang exempted lahat. Ano bukas? Ay, wala sahod. Yung iba walang Delay. upload, nag-worry na agad. Diba? Oo, totoo. Natanggal lang sa trabaho. Ako, parang hindi na makamove on. Diba? Oh. May nanghiram. Biglang hindi na nagpakita. Hindi na nabayad ko. Diba? Nangyayari. Mga instances kasi yon, mga pangyayari. Oh. Oh. Nanghiram ng gamit. O kaya, sampor lang sa akin motor. Sabi ibalik. After 2 days, hindi pa dumating. Kukunin mo pa. Nagalit na. Galit na ako. Kasi gagamitin ko, hindi bumalik. Pwede bang alamin kung anong dahilan? Yan pala, nasira. Di ba? O yan. O ano pa? O, yung complaining. Madalas yan. Aminado lahat tayo. Walang exempted. Complaining. Kasi takot tayo eh. Minsan, mas iniisip natin yung dito, sa mundo, kaysa doon sa itaas.
nakasulat kasi na mas magandang pagtuunan natin ng pansin yung mga nasa taas kaysa sa nasa panglupa lamang. Kasi yung panglupa lamang, pag namatay tayo, wala din yan eh. Pero ang pagpatuunan natin yung sa ating alahayam, meron at merong gantimpalang makukuha. Yada? Yada. Ayan. Okay. Ngayon, punta tayo sa solution. Ayokong habaan masyado. Pero okay ba? Nasundan ba yung kwento? Yada. Nakaka-relate? Maraming salamat po rin ating lahayam. Dito sa Proverbs, hirap akong mag-ano pero okay lang yan. Proverbs 3, verse 5 hanggang 6. Sabi dito, ang kay alahayam ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag mananangan sa sariling karunungan. Okay? Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Okay, malinaw po dito sa kanyang salita. Lahat pala, dapat ibigay natin ang buong pagtitiwala sa ating alahayam. Hindi na po pwede yung 2x2. Dadalawang isip. Kasi kapag nagkaroon pala tayo ng ganong pagdududa, doon na lumalabas yung maraming worry. Yung mga problema, minsan sinasarili na natin binubuhat. Diba? Ang hirap mag-move on pag sinasarili yung mga problema yun, na yun. And yun na nga, dapat buo yung ating pagtitiwala. Kasi nangyari nung kapanahunan ng mga Israelita, yun po yung kulang. Kaya lagi silang minsan napapahamak din at hindi sila nakakarating sa kanilang gustong puntahan sana. Meron pang isa dito, pagdating sa problema naman, yung nabanggit ko kanina, yung pag-worry, magagalitin, complaining, pagdududa, ay isang problema kasi yan eh. So ano daw ang gagawin natin sa ating mga problema? Ganito po ang sabi sa Psalm 55 verse 22. Sabi dito, ilagak kay alahayam ang iyong ranin, alalayan ka't ipagtanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Malinaw po. Na lahat ng mga problema natin, hindi daw kailangan na buhatin natin mag-isa. Ipaubayan natin sa ating alahayam. Kasi buo naman yung paniniwala natin sa Kanya. Kasi kapag ginawa natin yon, at least hindi na tayo yung magbiguhan. Ipaubayan natin sa ating alahayam. At gagabayan tayo. Diba? Yan, malinaw, may mga sagot. Kaya nga, sabi din sa mapalad ang mga nakikinig at sumusunod. Andito lahat yung kasagutan nasa kasulatan din natin. Okay, next. Ganun pala ang gagawin sa mga problema. Huwag nating pasan mag-isa. Dapat isama natin yung alahayam para at least maalalayan tayo at magabayan. Yada. Naalala ko nga nung nasa kabila pa ako. Sabi ko, bakit ngayon hindi naman ako nag-a-absent? Lagi naman ako nag-a-attend. Pero bakit parang lumiliit yung mga kita namin? Mga attendance? Oo. Lagi na yun. Kung kailan ako yung nag-focus talaga na nag-serve. Parang dumarating sa parang nagdududa ka nito. Ano ba ito? Okay. Ano ba? Sik-sik, umaapaw. Pero bakit parang nawala yung isang negosyo? Di wala. Titigil na naman. Pero at least ngayon, nalaman natin yung katotohanan. Dito na tayo sa totoo. So, talagang nangyayari yon at yun po yung dapat nating iwasan talaga. Dapat kahit anumang mangyari. Kasi sabi dito sa Thessalonians 5 verse 16, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa alahayam, sa lahat ng pagkakataon,
sapagkat ito ang kalooban ng alahayam para sa inyong pakikipag-isa kay Aba Yahawa at Messiah King Yahawa siya. Okay. So, yan yung sabi niya, instead na mag-complain tayo, instead na problemahin yung wala sa atin, magpasalamat tayo. Thank you, buhay pa kami. Thank you, nakilala namin yung buong katotohanan, yung tunay mong pangalan. Oh, count the blessing, ika nga. Hindi yung kung ano-ano mang mga maliliit na problema, doon ka nag-focus, walang mangyayari. Kasi sabi dyan magpasalamat ka kung anong meron. Oh, salamat. Hindi ako nagkasakit. Kung nagkasakit, salamat, konti lang yung sakit na binigay. Oh, bayat na after gagaling ka ulit. Oh, thank you, napagaling ako. Thank you, andito ulit tayo. Nagpupuri sa'yo. Kung ano yung nakikita natin na meron tayo, ipagpasalamat natin. Kasi yung hangin pa lang, yung free tayo na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Aba Yahawa, malaking bagay yun. Yada? Yada. Okay. Next, meron pa dito. Ito lang yung gusto kong lahat. Parang pinaka-best ko na gustong i-share. Gusto kong maging ilaw tayo. Ilaw. Ilaw nagbibigay kalinawan sa madilim. Tayo dito, kokonti lang tayo. Maraming mga populasyon sa ating Pilipinas, kokonti lang tayo. Gusto ko tayo maging liwanag doon pa sa mga ibang tao na nasa dilim. Ibig sabihin, yung hindi pa nakakakilala sa ating tunay na Aba Yahawa, ating alahan, tayo ang magpakilala. Makikilala nila sa pamamagitan natin. Yada? Yada. And tayo din ang maging lakas ng bawat isa. Bawat isa sa atin, tayo ang maging kalakasan. Merong pwede kasing dalawang bagay. Tignan yung nangyari ng mga panahon ng Israelita. Pwedeng tulak o hila. No? Dalawang bagay, pwedeng pabagsak o pataas. No? Ano yung pipiliin natin? Pag pabagsak, walang mangyayari. Lalong manghihina tayong lahat. Di, siya din lang nagagawa tayo ng paghila o pagtulak. Yung pataas kaya ba? Tama? Di gumagalaw din tayo. Bakit hindi na yung pataas para maging lalakas tayo? Alam nyo dito sa atin, pakunti tayo minsan. Diba? Pag nakita mo yung kapatiran mo, minsan pwede kang mabigyan ng kalakasan para pumunta ulit dito. Diba? So, minsan, nakita mo, ay ayoko kasi ano. Ando si Ganon. Diba? Ay, nahiya ako kasi baka kung ano, pero hindi sana yun. Masisipin natin na maghilaan tayo pataas. Nasa isang kawan na tayo. Dito na tayo sa katotohanan. Dito na tayo sa totoo. Mapalad na tayo. Andito tayo. E sino yung magtutulungan kundi tayo din na makakapatiran kay Pampanga Chapter. Diba? So, alam na dis ang ibig kong sabihin. Instead na hilaan tayo pababa, pataas ang gawin natin. Yada. Kasi nga, walang magbibigay ng kalakasan sa atin kung hindi tayo lang. Tayo din lang. Hindi pupunta yung mga ibang tao doon na outside para, wala kayo, lumakas kayo. Walang pupunta kundi tayo din lang. I-motivate natin mga sarili natin. Tama? Di ba? Kung mga konting mga problema, hanapan ng solusyon. Anong solusyon nito? O sige, gawin natin. Magpakumpabahan tayo. Maging ilaw tayo, maging halimbawa tayo. Pasensya na po. Ayusin natin. Anong problema? Ganon. Kasi alam nyo, nung bandang huli, nagkaisa din sina Moises. Kasama niya si Aaron. Kasi napalaban sila nung bandang huli, di ba? Napalaban sila. Sino yung umatake sa kanila? Amalekeke? Amalekite. Amalekite. Amalek. Amalekite. Amalesita. Malakeke. Amalesita. Bagong lahi yun. Bagong lahi yun. Yun ano, tinaas yung kamay ni Moises. Pag bumababa, natataas Ama ng sila. Malakeke. Amalekeke. Di ba? Kaya nakikita natin masaya tayo. Aarag tayo. Masaya tayo. Pati yung ating alayan. Yada.
Bisaya din. Ayun. Akala ko di sasabihin mo yung Kasi nung nasa disyerto sila, sinakop sila nung grupo na yun. Kala ko butchike eh. Okay. Alam mo yung nabigyan sila ng planning kasi si Moises, pinaubayan nila talaga sa alahayam. So, tinuro ang gagawin nila. Nagkaisa sila, nagkaroon sila ng unity na tinaas niya, no? Pero nangalay, tinulungan ni Aaron at yung meron pa yung isa. So, si Joshua ang nag-guide doon sa mga tao at nanalo sila. So, ang ano doon, yung buo ang loob nila sa alahayam at nagkaroon sila ng unity and nanalo din sila. Yun din yung gusto natin mangyari dito sa ating Pampanga. Magkaroon tayo ng unity para lagi tayong lumakas. Yada? Yada. Maraming salamat po mga kapatid. Yung gusto kong i-share sa inyo. Yes, kung hindi na may hawa. Yada. Okay. Pero ganda nga ng sharing niya eh. Kasi ano yung sharing niya eh, serious tapos may aral, biglang comedy. Pero okay yan, tama yung balance. Thank you po. Mga hybrid yun, mga Okay. I-check mo kung ano. Ay, check mo kung yung ano kanina kasi baka may Kala ko Q&A. sasabihin niya, abochiki, Baka may Q&A ka. ay sa live. Pag malalagay, kakain muna tayo para. Ay, anong oras? Ay, alas 12 na. Ay, lead yun ng prayer. Prayer muna Ikaw yung magtawag ka pagkain. kung sinong mag-lead ng prayer. Yan, yan. Kain.